mga kababayan, itong bagay na talagang naging kontrobersyal, di ba? Sobrang kontrobersyal ng issue na ito. Dahil nahahati na ngayon ang kampo ng mga vlogger, DDS man yan, or pro-admin vlogger. Dahil itong si Saplag Dameo ay inaakusahan ng pagnanakaw, inaakusahan ng korupsyon sa BARM. Pero pinatunayan, excuse me, pinatunayan at sinabi ng mga tao sa BARM, except siyempre sa mga udadatu na faction ni Pax Ali at ng kanyang nanay at ang kanyang tatay, sinasabi nila ay corrupt itong si Lagdameo. Sabi pa nga ng ibang mga vlogger, sila daw ay may hawak na financial report. Pero, yan ba ay tatakbo? 'Di ba? At mga kababayan, nakita rin ninyo, inilabas ko ang video ni Digong na pinag-iinitan niya itong si Saplag Dameo na paluluhurin pangaraw niya at palalayasin sa Malacanang at sigurado luluhod ito doon sa pinagpatayan kay Rizal. 'Di ba? Ngayon naman, mga kababayan, nagsalita din yung chief ng BARM, wala daw pong katotohanan ang ibinibintang. Dahil yung ayuda o yung mga pera na nandyan ay hindi naman daw po talaga kinurakot, sabi nila. Meron din nagsasabi na hindi lumago ang BARM nung panahon ni Toto Mangudadatu. Kasi yun naman, pinaglalabanan lang talaga nila eh. Naglalaban-laban lang sa pwesto dahil eleksyon. Mga kababayan, iniisip ko kasi ganito. Eto bago tayo pumunta sa topic. Yung sinabi yon, nag-isip ako. Kaya 9 years daw mo po si Toto Mangudadatu, wala daw naitulong na maganda diyan sa BARM. Sabi ko, 9 years ang nakakaraan. So sa makatuwid, panahon yan ni Digong. Baka naman hindi binibigyan ng hindi binibigyan ng project. Kasi makaleni. 'Di ba? Nung si PBBM na ang umupo at si Pax Ali ang naging governor, tama ba? Governor? O sila yung naupo, yung pamilya niya, ay laging may tulong ng gobyerno kaya maganda ang nagawa. Hindi natin alam kung tama ako ng analysis. Pero, biglang nagsulputan ng pahayagan at ng social media, especially YT, etong alos lumabas na ad hominem, talagang personal atake dito kay Saplag Dameo na kesyo may nabuntis pa, tahasang sinasabi na nagnakaw, may corruption, at pinapalabas nila yung birthday greetings ni Liza, yun daw ay katibayan na magkakampi si Pax Ali at ang pamilya niya at ang itong si First Lady Liza. Sabi naman ni Toto Mangudadatu, wag mong gamitin ang First Lady natin dahil matalino yan. At tayo, in-establish natin na yung birthday greetings kayang gawin ng presidente kahit hindi mataas na tao. Kayang gawin din ng First Lady kahit hindi mataas na tao. Nagpakita tayo ng 3 video na binabati nila ng happy birthday. Alright? So ngayon mga kababayan, masyado ako nabigla dito. Matapos pong umepal nitong si Baste Duterte na kanya daw pong pag nakabalik sila sa 2028, pero merong nagdi-disclaimer na hindi daw totoo yon. Pero sa SMNI nanggaling. Hindi daw totoo na sinabi ni Baste na gusto niya pag nakabalik ay hilingin niya na maging DND secretary at uubusin daw niya po ang drug addicts at droga diyan sa Ilocos. 'Di ba? Sinabi niya yan. Ngayon na naman mga kababayan, yung issue na sinausawan o unang sumausaw ang tatay niya na pagtirada kay Saplag Dameo na ginawa din ng mga vlogger, ay eto na si Baste Duterte. Eto na po ang balita. Ayan. Sa mga gustong maghanap, ipapakita ko po sa inyo. Hindi ko alam kung anong purpose ha. Hindi ko alam kung anong purpose. Ayan.
Oh. Baste lambastes sap Lagdameo for meddling in Barm's politics. Sabi ko nga nung una what's in it for you? Bakit ka nakikialam sa bagay na hindi mo naman sinasakupan? Diba? What's in it for you? Anong pakialam mo? Sarili mo ngang bayan, hindi mo masolusyonan. Anong pakialam mo sa kanilang kaguluhan? Samantalang kayong magkakapatid kasama ng inyong ama ay hindi nga nyo mayakap. Naiba na tayo, no? Ito sabi mga kababayan, Davao City Mayor Sebastian Duterte slams Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr. for allegedly meddling in the political affairs of the Bangsang Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao or BARM. Okay? Sabi dito, wag na natin basahin to ha. Wag natin basahin yan. Bisaya yan, di ko lang yan Sabi dito, Lagdameo thinks that they can conquer them when even the Spaniards haven't successfully done so. And now, you want to control them. Duterte said in his podcast release on Sunday evening, October 13. Uy, matagal na pala to. Diba? 3 days ago. Duterte said that the current administration is controlling local officials so they can have a bid on the policies they want to be immediately implemented. Oy, so lumalabas ngayon, sabi ni Baste, kinokontrol nila kasi itong sila Pax Ali, ang lumalabas ganito hindi nila makontrol sila Pax Ali, yung mag-aama. Kaya ngayon lumipat sila ng paksyon ni Toto Mangudadato at ni Sharipa, mga kababayan. Okay, hinahanapan ko to ng katibayan ni ni Baste Sabi niya ganon, that's what they want to conquer all. They want to control all. They think that they are monarchy. He added, mga kababayan, what they see is all those who are under them are slaves. Oy. Okay. Sabi pa dito, Duterte said that the BARM, an autonomous region in the Philippines that replaced the autonomous region in Muslim Mindanao or ARM, cannot be easily controlled by any other political forces, including those from the capital. Sabi niya pa dito, you'll just die but you cannot control them. They endured so much pain and struggle to improve their place, and then you want to enter just to mess with it all. Actually, di ba naalala nyo yung ampatuan? Yung mga ampatuan, Mangudadato, si Toto. Sila ang magkakalaban niyan noon. Tapos itong, kailan ko lang din nakilala yung yung faction nila Pax Ali, mga ka-GPnatics. Ayan. The son of former President Rodrigo Duterte, who has been a vocal critic of President Bongbong Marcos Jr., likened BARM situation to what is happening in Davao region, where the political affairs are being sabotaged by those from the administration. Why do you keep on dipping your hands in our affairs when you have your own place? Oy! Back to you! Ito nga ang tanong Bakit kailangan mo makialam sa bagay na yan? Hindi ka naman taga dyan. Bakit kailangan makialam sa mga bagay na wala kang kinalaman? Hindi mo muna tapusin ang problema ng sarili mong bayan. Diba? Sabi niya, why do you keep on dipping your hands in our affairs when you have your own place? Mayroon din kayong own place, Davao. Ayusin niyo muna yan. Ang daming problema. Droga, di pa rin natapos sa loob ng 3 dekada. Yung mga nagpuganting nagtatago, yung mga adik. Diyan sa munisipyo nyo, 37. Grabe ito, pakialamero mga GPnatics. Pero ang narrative pare-parehas. Di ba? Sabi nila nakikialam daw. Pinakikialaman daw ni Lagdameo yung political affairs dyan sa BARM. Uy. Lagdameo, who is previously served as representative of Davao del Norte's 2nd District from 2007 to 2016. So, taga Davao din pala si Lagdameo. Hindi kaya mga kababayan dahil hindi nyo kakampi? Kaya binabanatan nyo?
was accused by Sultan Kudarat Governor Datu Fax Ali Manguda Datu of allegedly interfering in their local elections. According to Manguda Datu, Lagdameo's actions have caused confusion and disorder in the regional political landscape. A video release by Manguda Datu's camp, yan yung pinakita ko sa inyo kagabi. Okay? October 7 also claims that threats have been made to remove anyone who opposes Lagdameo from their position. Lagdameo has not issued any statement regarding the issue as of writing. BARM Chief Minister Ahod Ibrahim, in a statement issued on Tuesday, October 8, however, vehemently denounced the allegation, calling them libelous, fabricated, and malicious. These libelous claims are entirely fabricated and are filled with ill intent, Ibrahim said. Ibrahim said, adding that they are seeking legal remedies against those who spread false statements regarding the corruption in the Bangsamoro government. 'Di ba? Napansin niyo ba, mga kababayan, yung narrative dito pare-parehas talaga. Noong una nagsalita si Digong tungkol sa dito kay Lagdameo, galit na galit siya dahil sa ano. Ngayon si Baste, nung nakaraan yung mga Diyos ko. Pero hinahanapan natin ng ebidensya. Where is your evidence that there were a corruption that is happening in BARM? 'Di ba? Wala naman pong inilalabas. Sabi ni Datu Pax Ali, sorry sir, hindi po ako galit sa iyo ha. Ako ay nagbe-base lang tayo dito sa mga lumalabas sa media, lumalabas sa mga news. Sabi mo, narinig mo, may bumulong. Sino yung bumulong? 'Di ba? Sabi ni Macaron, siya aminin ba niya yon na mabantot sa Davao? Ma'am Yolanda Yamada, Rolando Tica, Vance Doms, Daniel, Pax Ali Manguda Datu, he said in a statement na if that is the case, then therefore, those are all allegation lamang. Wala pong hindi natin ma-establish yung facts na merong nangyayaring tinatawag ninyong corruption o nagnakaw ng cancer. Paano pag lumabas na tama sila? Uy, good. Good. At least napatunayan nila na tama sila. And good na talagang tinatanggol nila ang presidente na sila ay nagmamasid. Pero kung walang lalabas na ganyan at mapapatunayan pa rin na maraming gawa-gawa lang, mahirap yun. 'Di ba? Second, mga kababayan, pag may lumabas ng ebidensya. Kasi dati ang nangyari, may Vic Rodriguez, tinitira ni TP. Ngayon, nung tinitira ni TP, galit na galit sila. Bakit tinitira ni TP si Vic Rodriguez? Nag-utos sa amin, nag-utos sa mga maliliit na vlogger. Wala namang mga engagement, kagaya ko. Tirahin niyo si TP. Sabi ko, why should I? Tirahin si TP. Unang-una, wala kami engagement. Bakit hindi kayo ang tumira? Kayo ang malalaki. At bakit namin titirahin itong taong ito? Samantalang, wala naman siyang ginagawang masama. Nung sinabi niya na si Vic Rodriguez ay merong conflict of interest, nilatag niya lahat ng ebidensya. Ngayon, ilang araw na, nung lumabas ang balita, October 7. Today is October 16. Kasi dati, Vic Rodriguez, pagkabanat ni TP, nandyan na kaagad ang mga papel. Ito, nilatag. Kasi mayabang tayo bilang Pilipino eh. Pag meron tayong papel, pag meron tayong ebidensya, hindi tayo kayang pigilan. Diba? Sabi ni Just One Me, iparefund na lang kay Pulong ang 1B pero hanapin pa rin na ang 50 billion. Yun, mga kababayan, anong masasabi nyo dito? Kasi parehas na, tatay niya, eto si Basti ngayon, nakikialam, ang kapal ng muka, Davao nga hindi niya maayos-ayos.
Bakit nakikialam ka dyan sa barm? Pakialaman mo muna yung sarili mong bakuran. Lagi ka na lang tinatamaan. Bakit ba kailangan nyo makialam dyan? Ayusin nyo muna yung pagkampanyan nyo. Baka mamaya biglang magulat kayo, wala na kayo dyan sa Davao. Diba? Hindi, ang gusto ko lang sabihin dito, hindi, mga ka-GP Natics, alam ko naman na hinahanap nyo rin, kaparehas ko ang ebidensya. Dito, hindi pa rin po na-establish yung allegation na itong si Lagdameo ay nangingialam doon sa tawag dito politika ng BARM. Although, nakita natin nung nakaraan, kahapon, sinabi natin na itong si Lagdameo, lumipat na siya ngayon ng kampo. Yung Partido Federal ng Pilipinas, ang kinampihan niya na ay yung MILF Party. Hindi na yung party nito ni Pax Datu o Pax Ali Manguda Datu. Kumampi na siya doon sa kalaban nila Pax Ali Manguda Datu, which is Manguda Datu rin. Si Sharipa at itong si Toto, mga kababayan. Kung anong problema nila doon, bakit lumipat? Siguro may dahilan. Itong sila sa Lagdameo, baka mamaya yung partnership nila doon sa kabila ay hindi nila magawa yung gusto nila na kumbaga may mga projects na hindi sila magkasundo o kaya baka mamaya kaysa meron talaga silang hidwaan o sama ng loob. Kasi sabi niya may salita doon na kailangan putulin na natin yung pakpak. Kasi from the word itself, putulin ng pakpak para sa akin, tigilan na, putulin na ang paghahari-harian ng mga Manguda Datu dyan sa BARM. Ganun ang datingan sa akin ng salitang putulin ng pakpak. Di ba? Oh. Jane Bilango, na late na ako. Macaroons, tama ka nga, idol. Galing mo. Yun lang yun eh. Wala namang ibang usapan dito. Dahil lumipat ng kampo, nagagalit sila ngayon. Kasi hindi na silang kinakampihan. Alam naman natin na ang tawag dito, kay sa Lagdameo, mga kababayan, pag sinabing, teka lang. Baka mamali ako eh. Mag-search muna ako. Baka mamaya mamali na naman ako masabi. Yan Special Assistant to the President, SAP. Yan ay extension ng ating presidente. So kung ano ang stand ng presidente natin, stand yan ni SAP Lagdameo. So paano nila masasabi, mga kababayan, na ang stand ni Lagdameo ngayon ay hindi na po align sa stand ng ating presidente? Na kung sila mismo nagsasabi, Special Assistant to the President, what is the stand of the President is also the stand of, the stand of SAP Lagdameo is actually stand of the President because he is the Special Assistant to the President. Diba? Selosan lang to, guys. Selosan lang. Wala nang iba. Dahil lumipat ngayon kasi malaki ang magiging epekto. GP, bakit naman sinasabi mo na nagsiselos ang kabilang kampo? Malaki ang epekto nito sa kanilang pangangampanya. Siyempre, kung sino ang kakampihan ng partido ng ating Pangulo, malamang ay doon din mapupunta ang boto ng mga tao dyan sa BARM. Alam naman kasi natin, kitang-kita ang pagtulong ng ating Pangulo sa mga tao dyan sa BARM. Hawak din yan ni ni Congressman Adjong. So sa pagtulong na yan, nakikita nila, siyempre, pag Partido Federal ng Pilipinas, yan ay partido ng presidente, tapos lilipat kay Toto Manguda Datu, it only means, mga kababayan, sasabihin ng tao, ba't lumipat to? Ang isipin nila, may problema sa kabilang grupo. Ba't iniwanan yun? Diba? Chit San Pedro Women's PP. Yun lang yun, mga ka-GP Natics. Wala nang iba ako nakikita rito. Kayo,
Anong palagay ninyo? Bakit nakikialam din tong sila Digong, etong si Basti Duterte? Hindi kaya sila ang taga-kumpas? Woohoo! Diba? Hindi kaya sila ang taga-kumpas? Ng mga bagay na yon, hindi natin alam. So, kayo na lang ang bahalang humusga. Mahirap maghusga. Kumbaga, mahirap magsalita dito, lalong-lalo na sa akin, naka-record to. Baka mamaya, mga kababayan, wala tayong ebidensya. Ang atin lang ay magtatanong tayo, ano ang nangyayari? Bakit parehas kayo ng takbo ng mga sinasabi ni Baste at ni Digong laban kay Lagdameo? Again, mga kababayan, thank you so much po sa inyong lahat. It's already 10:35 in the evening at syempre magpapahinga na rin po ako, no? Kita-kita tayo bukas ng umaga ulit, alright? O bukas ng umaga. Bukas, araw po ng Huwebes. Okay? Bye! Ingat po kayo at I love you all. Basta pumapapil lang. Yan na Adrian, yung nasasabi natin, mema lang. Mema sabi lang. Diba? Mema lang. May masabi lang si Baste. Kasi hindi na sila napapansin ngayon. Vance Dam, sino nagbabalat kayo? Teka lang. Ba't kayo?